Tots Carlos susundan sina Gia at Zed abroad as import. Asaka Tamaru maglalaro para sa Creamline. Pero bagayan kaviyad sa kalimutang mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Patuloy nga ngayong nagpapakitang gilas abroad ang mga dating Creamline players na sina Gia Morado de Guzman sa Japan para sa Team Denso ADBs at si Zed Domingo para sa Team Nakhon Ratchasima sa Thailand V-League. Pareho nga ring pinagkakatiwala ang starter sa mga ito ng kani-kanilang koponan, lalo na si Zed na bago maganap ang injury nito ay usual medal na siya para sa mismong defending champions ng Thailand. Si Gia naman ginulat ang mga fans sa kanyang performance patapos na kuminang ito sa Empress Cup stint ng Denso, leading the team as the starting setter. Heto, tuloy-tuloy pa nga ang pag-arangkada ni Gia starter matapos na pagkatiwalaan na siya ng team bilang main anchor of offense nila sa mismong V-League. Pero di lang sila ang Creamline players na maglalaro abroad dahil mismong si PVL Finals MVP Tots Carlos ay binulgar ang interes nitong maging import rin at sundan ang yapak ng kanyang mga ates na sina Gia at Zed. Yan ang binulgar ni Carlos sa interview sa kanya ng programang Good Morning Kapatid ng TV5 after their clean championship sweep ng Creamline sa nakaraang second All-Filipino Conference. Ayon kay Tots, kung may opportunity umano sa kanya na maging import abroad, agad niya naman itong i-grab. Nang matanong kung saang bansa, well, syempre dun siya kung saan naroroon ang kanyang mga ates na sina Gia at Zed na Japan at Thailand. Well, kung matuloy ang kanyang pagdomina sa PVL, di malabong makakuha nga siya rito bilang import at mas-scout ng mga agents. Lahat naman siguro ng Pinoy players ay nag-aasam na makakuha rin ng offers mula sa mga elite volleyball leagues and countries. Samantala, usapang Creamline pa rin kung ang ibang team naghahagilap pa ng possible import. Well, ang Creamline mukhang di na mahihirapan dahil hindi na sila ang maghahanap, bagkus sila na ang hinahanap ngayon ng player. Tulad na lang ng nakakaintrigang tanong ni former PVL MVP and Kurashiki star spiker Saka Tamaru. Naintriga kasi ang mga fans patapos mag-comment si Tamaru sa IG post ni Phenom Alyssa Valdez. Sa lengguwahe nilang Japanese, tinanong ng deadly scorer kung posible ba siyang makalaro sa Creamline, kung saan tila nagpapahiwatig ito ng interest at willingness na gusto niyang maglaro sa Cool Smashers in the future na siyang nakaharap niya na ang kanyang koponan noon sa Invitational Conference kung saan sila naman ang nagwigi. Dinumog ito ng replies mula sa mga fans lalo pa sa account ni Valdez na napakaraming followers ang tumututok. Bukod pa yan sa separate post niya ilang araw nang nakakaraan kung saan tila nag-post ito ng throwback photo nila sa Pilipinas at muling tinanong kung kailan kaya siya makakalaro with the Cool Smashers. Well, kung matuloy ito, sure may import na ang Creamline sa darating na reinforced conference. Ang magiging problema lang ay magiging loaded na ang Cool Smashers sa openers with Valdez, Galanza, Pons, and Tamaru kung sakali. Challenge na naman ito for Coach Sherwin kung sino ang kanyang isa-starter sa open spiker position. Magiging beneficial ito for Creamline pero beneficial rin ito for Tamaru gayong pag nasa Creamline siya, for sure mas dadami ang kanyang Filipino fans at social media followers. Kung saan evident na nga ito matapos nilang pumunta dito sa Pilipinas ay mismo niyang inamin na napakaraming Pinoys ang nadagdag sa kanyang following. Bukod dyan, mas may expose rin siya sa libo-libong live viewers na humihiyaw sa venue na sa Japan ay di niya nararanasan ngayong di naman gaano ka-popular ang Division 3 League nila doon. So throughout ang kaviyad, sige for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.